Tahimik ang umaga nang sumakay muli si Lance sa kanyang bisikleta. Ang hangin ay malamig. Ang araw ay unti-unting sumisilip sa bundok at ang paligid ay payapa. Isa sa mga kinahihiligan niya ay ang magbike tuwing umaga. Sabayan ang pagkuha ng litrato gamit ang kanyang lumang kamera. Doon niya natatagpuan ang kanyang kalayaan, malayo sa mga presyon ng buhay at ang mabigat na responsibilidad na naghihintay sa kanya. Si Lance ay nakapagtapos ng business management, ngunit sa halip na agad na pumasok sa negosyo ng kanyang ama, si Don Federico, mas pinili na muna niyang mamuhay ng simple. Ayon sa kanilang kasunduan, hawakan lamang niya ang malaking kumpanya ng pamilya kung natagpuan na niya ang babaeng nais niyang makasama sa habang buhay. Para kay Lance, mahalaga na makita kung sino ang tatanggap sa kanya, hindi dahil sa pera o estado, kung hindi dahil sa kung sino siya bilang tao. Kaya tahimik niyang itinago ang kanyang tunay na pagkatao, kahit sa malalapit sa kanya. Sa isang umagang iyon, habang kumukuha siya ng larawan sa parke, napansin niya ang isang babae na nakaupo sa isang bench. Nakayuko, hawak ang cellphone. Kita sa kanyang mukha ang lungkot na pilit niyang itinatago. Lumapit si Lance, at sa unang pagkakataon, naglakas loob siyang makipag-usap. "Miss, okay ka lang ba?" tanong niya, habang maingat na inilalagay ang bisikleta sa gilid. Nagangat ng tingin ng babae. Siya si Sofia, isang IT graduate na bago pa lamang nakipaghiwalay sa matagal na niyang nobyo. Kita sa kanyang mga mata ang bigat ng pinagdaraanan. Ngunit nagulat siya sa simpleng pakialam ng estranghero sa kanya. Oo, medyo mabigat lang sa pakiramdam," sagot ni Sophia. Napangiti si Lance at iniabot ang kanyang kamera. "Alam mo, minsan, ang ganda ng paligid ay nakakatulong. Tignan mo ito oh." Sabay pakita ng kuha niyang litrato ng araw na sumisikat sa ibabaw ng lawa. Napatingin si Sophia at bahagyang napangiti. "Ang ganda, parang may pag-asa." Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang magkita sa parke. Si Lance na mahilig magbike at kumuha ng litrato, at si Sofia na unti-unting nakahanap ng kasiyahan sa simpleng presensya niya. Hindi nagtagal, naging malapit silang magkaibigan hanggang sa nahulog ang loob nila sa isa't isa. Isang gabi, inimbitahan ni Sofia si Lance na ipakilala sa kanyang pamilya. Kinakabahan si Lance, hindi dahil sa hiya, kung hindi dahil alam niyang mapangmata ang pamilya ni Sofia. Ang ama nito ay si Alberto, isang negosyanteng konserbatibo. Ang ina naman nito ay si Corazon, kilala sa pagiging mapili sa mga taong dinadala ng anak. Sa pagkainan, sunod-sunod ang tanong ni Corazon. "So, Lance, anong trabaho mo ngayon?" Napatigil si Lance. Gusto sana niyang sabihin ng totoo na wala siyang permanenteng trabaho at mas pinipiling mamuhay ng simple. Ngunit ramdam niya ang bigat ng tingin ni Corazon at pati na rin ng padre de pamilya. Kaya naman si isang iglap ay napilitan siyang magsinungaling. "Engineer po ako," sagot niya. Pilit na nakangiti. Nagliwanag ang mukha ng pamilya, lalo na ni Corazon. "Ay, mabuti naman kung ganon. At least may narating ang boyfriend ng anak ko." Doon nagsimula ang kasinungalingan. Sa una, tila lahat ay maayos. Masaya ang pamilya sa kanya. Magaan ang trato. At tuwang-tuwa si Sofia na natanggap ito ng mga magulang. Ngunit sa loob-loob ni Lance, alam niyang ang isang kasinungalingan ay magbubunga ng mas mabigat na problema.
At doon nagsimula ang kanyang tunay na pagsubok. Lumipas ang ilang linggo mula nang ipinakilala ni Sofia si Lance sa kanyang pamilya. Sa umpisa, tila maayos ang lahat. Madalas silang maghapunan sa bahay ng pamilya ni Sofia. At sa bawat pagbisita ay masigla ang usapan. Si Corazon ay abala sa pagkukwento patungkol sa mga anak ng mga pinsan at pati na rin ang pamangkin na pawang mga profesional. Doktor, abogado, arkitekto, at iba pa. At sa tuwing siya'y nagtatanong kay Lance patungkol sa kanyang trabaho bilang isang engineer, magalang lamang siyang sumasagot ng mga pangkalahatang linya. Busy lang po ako sa mga project, tita, ani Lance minsan, sabay ngiti. Ngunit sa loob niya, ay mayroong kaba. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya mapaninindigan ang kasinungalingan. Habang masaya ang lahat, hindi nakalusot kay Corazon ang mga sagot na tila walang laman. Palagi niyang napapansin na hindi detalyado ang mga paliwanag ni Lance patungkol sa mga proyekto. Minsan, ay nagtanong ito ng mas seryoso. Lance, saan nga ba ang site ng project ninyo? Sa Quezon City ba o Makati? Tanong niya habang nakatingin ng diretso. Bahagyang nabigla si Lance, ngunit agad na nagsalita. Sa Quezon City po, pero minsan ay lumilipat-lipat, depende po sa kailangan. Hindi kumibo si Corazon, ngunit sa kanyang mga mata ay may lumalalim na duda. Sanay siya sa pakikipag-usap sa mga profesional at ramdam niyang may kakaiba. Sa kabilang banda, si Matilda, ang tiyahin ni Sofia, ay mahilig magparinig. Kapag may family gathering, hindi siya nauubusan ng patutsada. Nako, Sofia, ani Matilda, minsan habang nagkakape. Ang swerte mo, no? At engineer ang napili mo. Hindi tulad ng iba dyan, na kung ano-anong trabaho lang, walang mararating yun sa buhay. Sabay lingon kay Lance na siya ang pinapatamaan. Napakagat-labi si Sofia. Tita, hindi lang naman titulo ang sukatan ng tao. Si Lance ay responsable at mabait. Responsable? Bakit parang wala naman akong naririnig na malaking proyekto sa kanya? Dagdag pa ni Matilda na puno ng pangungutya. Tahimik lamang si Lance, hindi dahil wala siyang maisasagot, kung hindi dahil sa ayaw niyang makipagbangayan. Alam niyang masisira lamang ang gabi kung papatulan niya ito. Sa halip, tinitigan niya si Sofia na pilit siyang ipinagtatanggol. Sa puso ni Lance, mas lalo niyang naramdaman na tama ang kanyang desisyon na itago muna ang kanyang tunay na pagkatao. Ayaw niyang mahalin dahil lamang sa kanyang yaman at estado. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagiging halata ang malamig na trato ng pamilya, lalo na ni Corazon. Hindi na kasing init ng dati ang kanilang pakikitungo. Kapag may okasyon, tila hindi na siya bahagi ng usapan. Si Sofia na lamang ang laging kumakapit sa kanya, nagpaparamdam ng suporta. Isang gabi, kinausap si Sofia ng kanyang ina. Sofia, anak, sigurado ka na ba talaga dyan kay Lance? Hindi ako kumbinsido. Parang may tinatago ang lalaking yun. Napahinto si Sofia at mahigpit na tinanganan ng kamay ng ina. Ma, kilala ko po si Lance. Alam kong totoo ang pagmamahal niya sa akin. Hindi siya manloloko. Ngunit sa kabila ng paninindigan ni Sofia, alam niyang nagsisimula ng mabuo ang mga pader ng pagdududa sa kanilang pamilya. At ramdam niya na darating ang araw na susubukin ng husto ang relasyon nila ni Lance. Habang lumalalim ang relasyon nila Lance at Sofia, lalo ring humihigpit ang pagdududa ni Corazon at Matilda. Sa bawat salo-salo, tila hindi nakakatakas si Lance sa mapanuring mga mata at patagong bulungan. Ang mga tanong ay nagiging mas direkta, at ang mga ngiti ay unti-unting nawawala. Alam mo, Ate Corazon, bulong minsan ni Matilda, parang hindi talaga engineer ang Lance na yan. Pansinin mo, wala siyang naibabahagi patungkol sa trabaho niya.
Ang mga engineer, mahilig magkwento ng mga project, mga kontrata, mga plano. Pero siya, puro bike at litrato lang. Napabuntong hininga si Corazon. Sa totoo lang, yan din ang iniisip ko. Hindi ako mapanatag kung totoong engineer ba siya. Dapat may maipakita naman siya. At doon nagsimula ang plano. Dahil may kakilala sa isang opisina, pinakiusapan nila itong silipin ng Professional Regulation Commission o PRC Records upang malaman kung talagang lisensyado si Lance. Ilang araw lamang ang lumipas, dumating na ang balita. Wala ni anino ng pangalang Lance sa talaan ng mga lisensyadong engineer. Gulat at pagkainis ang bumalot kay Corazon. Ay na nga ba ang kutob ko? Niloloko niya ang anak ko. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Agad itong ibinahagi ni Matilda sa pamilya. Hindi na nila maitago ang malamig na pakikitungo. Sa tuwing may family gathering, halos hindi na pinapansin si Lance. Kung makatingin man, puno ng panghusga at pag-uusig. Bakit ba parang wala ka namang kwento sa trabaho mo, Lance? Ani Matilda sa gitna ng hapunan. Ang pinsan kong si Marco, arkitekto. Grabe ang mga project niya. Pero ikaw, bakit wala man lamang kaming naririnig patungkol doon sa'yo? Tahimik lamang si Lance. Hindi siya makapagsalita. Hindi dahil sa wala siyang maipagmamalaki. Kung hindi dahil sa alam niyang anumang sabihin niya ay magiging panibagong batikos. Si Sofia, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Agad itong sumabat. Tita, hindi naman kailangang ikwento ni Lance ang lahat. Hindi naman sukatan ng pagmamahal o pagkatao ang trabaho. Ngunit imbes na tumigil, lalo lamang nagpatutsada si Matilda. Nako, Sophia, bata ka pa. Hindi lang pagmamahal ang puhunan sa buhay. Kailangan rin ng seguridad. Hindi ka mabubuhay sa pagmamahal lang. Halos mapaluha si Sofia. Nasasaktan siyang makita kung papaanong minamaliit ng sariling pamilya ang kanyang nobyo. Ngunit higit siyang nasaktan dahil alam niyang hindi sinungaling si Lance. Oo, nagsinungaling ito patungkol sa pagiging engineer. Ngunit naniniwala siyang may mas malalim na dahilan ng lahat. Isang gabi matapos ang hapunan, kinausap ni Sofia si Lance habang naglalakad sila pauwi. Lance, sabihin mo nga sa akin ng totoo. Hindi ako magagalit. Gusto ko lang talagang malaman. Engineer ka ba talaga? Tanong niya. Baka sa boses ang pangungusap na matagal nang iniipon. Napahinto si Lance. Sandaling natahimik at tinignan ng mga mata ni Sofia. Gusto na niyang magpakatotoo sa totoo lang. Ngunit naaalala niya ang kasunduan nila ng kanyang ama, si Don Federico. Kapag natagpuan mo na ang babaeng handang mahalin ka kahit walang-wala ka, doon mo lamang maawa ka ng negosyo, anak. Ngumiti siya. Sofia, may mga bagay na mahirap ipaliwanag sa ngayon. Pero sana, magtiwala ka sa akin. Hindi ko kailanman niloloko ang puso mo. Bagamat nag-aalangan, pinili ni Sofia na maniwala. Mahal na mahal niya si Lance. At alam niyang may dahilan sa likod ng lahat. Ngunit hindi titigil ang kanyang pamilya. Sa susunod na pagtitipon, ay balak silang harap-harapan ng ipahiya itong si Lance. Dumating ang araw ng malaking pagtitipon ng pamilya ni Sofia. Kaarawan ng kanyang ama na si Alberto. Buong angkan ay naroon. Mga pinsan, tiyuhin, tiyahin, pati na rin mga kapitbahay na malapit sa pamilya. Masigla ang paligid. Puno ng tawanan at musika. Ngunit sa puso ni Lance, merong bigat na hindi matanggal. Alam niyang magiging mahirap ang gabing iyon. Pagdating nila ni Sofia, agad na sinalubong sila ni Corazon at Matilda. Parehong malamig ang ngiti. At bakas ang mga matang parang naghihintay ng eksenang ikakapahiya niya. Ah, nandito na pala ang engineer. Ani Matilda. May halong pang-iinsulto ang tono. Siguro naman may dala ka ng magandang balita patungkol sa trabaho mo, no? Napayuko si Lance. Bago pa man siya makasagot, agad namang sumabat si Sofia. Tita, pwede bang ngayong gabi mag-focus na lamang tayo sa birthday ni Papa?
Hindi kailangang laging si Lance ang paksa. Ngunit hindi pinakinggan ang kanyang pakiusap. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang tumikhim si Corazon. Halatang may nais na ipahayag sa lahat. Mga kapamilya, Panimula niya. gusto ko lang linawin ang isang bagay. Matagal na tayong niloloko ni Lance. Hindi siya engineer tulad ng sinasabi niya. Nabigla ang lahat. Napatigil ang mga ito sa pagkain. Napatingin kay Lance at nagsimulang magbulungan. Wala ang pangalan niya sa PRC doon sa listahan ng mga engineer. Sinuri namin mismo. Ang totoo, hindi siya lisensyado. Paano natin pagkakatiwalaan ng isang taong nagsisinungaling? Dagdag pa ni Corazon. Mariing nakatingin kay Lance. Nanginginig ang kamay ni Sofia habang ito ay nakaupo. Ma, bakit kailangan mo pang ipahiya sila sa harapan ng lahat? Kung may problema ka, pwede naman tayong mag-usap ng pribado. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Matilda at kahit pa ng kanyang inang si Corazon. Sofia, mas mabuti nang malaman mo ang totoo. Ang lalaking yan ay sinunghaling. Hindi siya nararapat para sa'yo. Tahimik lamang si Lance. Hindi binigyang linaw. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya nagtanggol. Tila ba tinanggap niya ang lahat ng paratang. Ngunit sa loob niya, ang puso niya ay nagdurugo. Hindi dahil sa panghusga, kung hindi dahil sa nakikitang nasasaktan si Sofia. Lumapit si Sofia at mariing hinawakan ang kamay ng kanyang nobyo. Lance, magsalita ka naman. Hindi kita hinihiling maging perpekto. Gusto ko lang na ipagtanggol mo ang sarili mo. Ngunit ngumiti lamang si Lance. Mapait ngunit puno ng pagmamahal. Sofia, minsan, hindi lahat ng bagay ay kailangang ipaliwanag kaagad. Ang importante, alam mong hindi kita niloloko. Hindi ko niloloko ang puso mo. Nagpatuloy ang mga bulungan. Ang ilan sa mga kamag-anak ay nakikisimpatya. Ngunit mas marami ang nagbigay ng mapanuyang tingin. Si Sofia, bagamat pinilit na manatiling matatag, ay napaluha sa harap ng lahat. Kinagabihan, habang pauwi, tahimik lamang silang dalawa. Ngunit bago pa sila maghiwalay, nagsalita si Sofia. Lance, alam kong may rason ka. Pero napakahirap para sa akin na makita kang hinuhusgahan ng pamilya ko. Mahal na mahal kita at naniniwala ako sa iyo, Lance. Pero hanggang kailan ko kaya? Hanggang kailan ko kakayanin? Niyakap siya ni Lance. Mahigpit at puno ng pangako. Hanggang sa dulo, Sofia. Kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. Hindi pa nila alam. Ngunit ang gabing iyon, ang magsisilbing simula ng pagbubunyag ng lahat. Ang katotohanan na tuluyang yayanig sa buong pamilya. Makalipas ang ilang araw matapos ang kahihiyan sa kaarawan ni Alberto, hindi pa rin matigil ang bulungan sa pamilya ni Sofia. Sa bawat tawag at pagkikita, si Lance ang palaging paksa. Ang sinunghaling, ang nagkunwaring engineer, ang hindi karapat-dapat. Ngunit isang bagay ang hindi alam ng lahat, maliban kay Lance at sa kanyang ama na si Don Federico. Isang umaga, maagang pumunta si Lance sa lumang bahay ng kanyang ama. Doon sa hardin, nakaupo si Don Federico habang nagkakape at nagbabasa ng dyaryo. Nang makita ang anak ay ngumiti ito. "Oh anak, mukhang mabigat na naman ata ang loob mo," wika ng matanda. "Pa, hindi ko na po alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Hindi lang nila ako hinuhusgahan. Pinapahiya pa nila ako sa harap ng lahat," sagot ni Lance, bakas ang bigat ng kanyang damdamin. Tahimik na napabuntong hininga si Don Federico. "Naalala mo ba ang kasunduan natin, anak? Kapag natagpuan mo ang babaeng handang mahalin ka kahit wala kang yaman o titulo, doon mo lamang mahahawakan ang negosyo. Anak, ito na marahil ang pagsubok na magpapatunay kung totoo siya." Napaisip si Lance. Ito ang dahilan kung bakit niya itinago ang kanyang pagkatao. Hindi niya gustong mahalin dahil sa kanyang kayamanan, kung hindi dahil sa kung sino siya. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabigat ang magiging kapalit. Samantala, sa bahay ni na Sofia, hindi mapakali si Corazon.
Paulit-ulit niyang pinapaliwanag sa kanyang asawa na mali si Sofia sa pagpili kay Lance. Ngunit isang tawag ang dumating na ikinagulat ng lahat. Isang matandang kaibigan ng pamilya ang dumating upang makipagkita kay Alberto. Habang nagkakape sila, nabanggit nito ang pangalan ni Lance. Alberto, kilala mo ba ang batang kasama ng anak mo? Si Lance? Aba, anak yan ni Don Federico. Nanlaki ang mga mata ni Alberto. Ano? Imposible. Ang Lance na yun, simpleng tao lang. Pabike-bike lang ang alam. Ngumiti ang kaibigan. Nako, nagkakamali ka. Hindi ganon kaibigan. Ang pamilya nila ang may-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa lungsod. Si Lance, siya lang ang tanging tagapagmana. Nabitawan ni Alberto ang tasa ng kape. Hindi makapaniwala sa narinig. Agad niya itong sinabi kay Corazon. Ngunit imbes na matuwa, napuno ng hiya ang babae. Ang binatang tinawag nilang sinunghaling at walang mararating sa buhay ay higit pa pala sa lahat ng kanilang pinagmamalaki. Sa sumunod na hapunan, dumating si Lance kasama si Sofia. Tahimik ang lahat at ramdam ang bigat ng hangin. Ngunit bago pa man makapagsimula ng mga parinig si Matilda, nagsalita si Alberto. Lance, totoo bang ikaw ang anak ni Don Federico? Tanong niya, diretso at may bahid ng kaba. Nagangat ng tingin si Lance at sa wakas, nagpasya na siyang magsabi ng totoo. Opo, ako po ang nag-iisang anak niya. Nakatapos po ako ng business management para sa paghahanda sa aming kumpanya. Pero hindi ko pa tinatanggap ang responsibilidad na yon. Gusto kong mahalin ako ng tao, hindi dahil sa negosyo namin, kung hindi dahil sa kung sino ako. At si Sofia, siya lang ang nakakakita sa akin bilang ako. Napatahimik ang buong hapag. Si Corazon at Matilda ay parehong hindi makatingin ng diretso kay Lance. Ang kanilang mga salita noon ay biglang bumalik sa kanilang isipan. Ang mga panlalait, ang mga panghusga, at ang mga pangiinsulto. Napahiya silang lahat, hindi lamang sa harapan ng pamilya, kung hindi lalo na sa kanilang sarili. Samantala, si Sofia bagamat kulat, ay ngumiti at maigpit na hinawakan ng kamay ni Lance. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay, Lance, kahit anong kayamanan ang meron ka, mahal kita. Mahal kita kahit sino ka pa. Hindi nagbago ang lahat. Sa gabing iyon, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil may isa pang lihim na mabubunyag. At hindi ito patungkol kay Lance, kung hindi patungkol sa mismong pamilya ni Sofia. Lumipas ang ilang araw matapos malaman ng pamilya ni Sofia ang tunay na pagkatao ni Lance. Tahimik at mailap si Corazon, at pati na rin ang tiyahin ni Sofia na si Matilda. May isang tao sa pamilya na hindi mapakali. Ito ay si Miguel, ang pinsan ni Sofia. Si Miguel ay matagal nang ipinagmamalaki ni Matilda. Lagi niya itong ikinukumpara kay Lance. Mas may pangarap, mas responsable, at mas karapat-dapat ang anak ko. Ngunit isang gabi, may dumating na hindi inaasahang bisita sa bahay nila. Isang lalaking galit na galit, bitbit ang ilang mga papeles. Hinahanap ko si Miguel! Sigaw ng lalaki. Nagulat ang lahat, lalo na si Matilda. Bakit? Anong kailangan mo sa pamangkin ko, ha? Ani Corazon. Iniharap ng lalaki ang mga dokumento, mga utang at kasulutang may perma ni Miguel. Niloko niya ako. Nangutang siya sa pangalan ng pamilya ninyo. Pati negosyo namin halos tuluyan ng mabankrupt nang dahil sa kanya. Nabigla si Alberto at Sofia. At lalo na si Lance. Pero higit sa lahat, para bang pinagbagsakan ng langit at lupa itong si Corazon at pati na rin si Matilda. Ang kanyang anak na ipinagmamalaki at laging ikinukumpara kay Lance ay may tinatago palang mabigat na kasalanan. Naglabasan pa ang iba pang mga detalye. Sugal, maling pamumuhunan, at mga pautang na hindi nababayaran. Ang Miguel na akala nila'y huwaran ay isa palang pabigat at pasanin. Hindi totoo yan! Pilit na sigaw ni Matilda, ngunit nanginginig ang tinig niya. Lumapit si Miguel, halatang wala nang kawala,
Ma, patawad. Totoo ang lahat. Ginawa ko yun dahil gusto kong patunayan na kaya kong maging matagumpay. Pero mali ang naging paraan ko. Bumagsak ang luha ni Matilda, ngunit kasabay nito ang hiya. Lahat ng pangungutya niya kay Lance ay bumalik sa kanya, at ngayon sariling anak at kanyang sariling laman ang tunay na kahihiyan ng pamilya. Tahimik lamang si Lance, ngunit nagsalita rin. Tita, wala akong galit sa inyo, pero sana matutunan nyo na hindi ang yaman, titulo o pagpapanggap ang sukatan ng pagkatao. Lahat tayo ay may kahinaan at lahat tayo ay dapat na natututo. Napayo ko si Matilda habang si Corazon ay tuluyang napayak. Sa unang pagkakataon, ramdam nila ang bigat ng kanilang mga maling panghusga. Samantala, si Sofia naman ay mas lalong humanga kay Lance. Hindi ito nagtanim ng sama ng loob. Pagkus pinili pa rin itong magpakumbaba. Ngunit sa kabila ng mga pangyayari, isang mas malaking tanong ang sumulpot. Paano kung si Miguel ay magdulot pa ng mas malaking problema? Matapos mabunyag ang lahat patungkol kay Miguel, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang dating masiglang pamilya ni Sofia ay tila nagkalamat. Si Matilda na laging maingay at mayabang ay naging tahimik. Si Corazon naman na dating mapanghusga ay tila nawala ng tiwala sa sariling paninindigan. Ngunit higit sa lahat, ang bigat ng problema ni Miguel ay mas lalo pang lumalaki. May mga nagpapadala ng sulat at banta na kung hindi siya makakabayad sa loob ng ilang linggo, idadamay sa kaso ang buong pamilya dahil ginamit niya ang pangalan nila. Isang gabi, nagtipon ang pamilya ni Sofia upang pag-usapan ang sitwasyon. Naroon sina Alberto, Corazon, Matilda, Miguel, Sofia, at pati na rin si Lance at ang iba pang mga kamag-anak. Tahimik ang lahat, tila walang makapagsalita. Hindi ko alam kung paano kong ayusin to. Paano na ako? Umiiyak na sabi ni Miguel. Wala akong maibabayad. Sumabat naman si Matilda. Patawad sa inyong lahat. Ako ang unang nagturo ng mali sa kanya. Lagi kong ipinapakita na mahalaga ang yabang kaysa sa pagsusumikap. At si Lance. Huminto siya at bahagyang tumingin sa binata. Ikaw ang pinaka-nasaktan ko sa mga salita ko. Patawad, Lance. Napatingin ang lahat kay Lance. Tahimik itong umupo bago dahan-dahang nagsalita. Hindi ko kailanman hinangad na magtanim ng galit siyang. Pero naniniwala ako, darating ang araw na matututo tayong lahat kung ano ang tunay na sukatan ng tao. Hindi ang diploma, hindi ang yaman, kung hindi ang pagkatao. Nagpatuloy siya, sabay tingin kay Alberto at Corazon. Handa po akong tumulong. May ilan akong kaibigan na negosyante na pwedeng makipag-ayos sa mga pinagkakautangan ni Miguel. Ngunit sa isang kondisyon lang, pagsisimula siyang muli sa tama at marangal na paraan. Nagulat ang lahat sa kanyang sinabi. Hindi dahil sa kaya niyang mag-ayos, kung hindi dahil sa muling ipinakita niya ang kabutihang asal at puso ng isang tunay na leader. Ang isang taong higit pa sa pinagmamalaking titulo o posisyon sa buhay. Niyakap siya ni Sofia ng maigpit. Ito ang rason ko kung bakit kita minahal, Lance. Hindi dahil sa kung anong meron ka, kung hindi dahil sa kung sino ka. Napakabuti mo, Lance. Lumapit si Alberto at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng binata. Lance, anak, patagal na kitang tinitingnan bilang isa sa pamilya. At ngayong alam ko na ang lahat, ang iyong pinag-aralan, ang kasunduan mo sa iyong ama, at ang tunay mong puso, mas lalo pa kitang nare-respeto. Si Corazon naman, na noon ay laging laban at labag sa loob niya na kasama ng kanyang anak si Lance, ay napaiyak na lamang. Patawad, Lance. Masyado akong naging bulag sa mga panlabas na bagay. Hindi ko nakita ang totoong halaga mo. At doon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lance ang pagtanggap sa kanya. Hindi bilang isang huwad na engineer, kung hindi bilang siya mismo. Ngunit higit sa lahat, natutunan ng buong pamilya na ang pagmamahal at respeto ay hindi dapat nakabase sa kayamanan o estado, kung hindi sa katapatan at sa kabutihan ng puso. Sa gitna ng gabing iyon, habang magkahawak ang kamay ni Lance at Sofia,
Malinaw ang direksyong tatahakin nila. Ang pagharap sa buhay ng magkasama. Totoo at walang itinatago. At sa kanilang harapan, isang bagong kabanata ng pamilya ang mabubuksan. Hindi perpekto, ngunit puno ng pag-asa. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Lance at Sofia. Ang dating mga mata na puno ng panghuhusga ay napalitan ng paggalang. Unti-unti, tinanggap ng pamilya ni Sofia ang katotohanan na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa titulo o trabahong hawak, kung hindi sa kanya mismong pagkatao at kakayaang magmahal at magsakripisyo. Si Miguel, matapos ang pagbagsak, ay nagsimulang magbago. Tinupad niya ang kondisyon ni Lance. Nagsimula siya bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya na pagmamay-ari ng isa sa mga kaibigan ni Lance. Pabigat man sa una, pero natutunan niyang pahalagahan ang bawat sentimong pinaghihirapan. At sa bawat pawis na tumutulo sa kanyang noo, natutunan niya ang aral ng pagpapakumbaba, na mas mahalaga ang marangal na trabaho kesa sa magarbo ngunit mapanlinlang na pamumuhay. Si Matilda na dating palaging maingay at mapangmata ay naging tahimik at mapangbasit. Hindi dahil sa nawalan siya ng tiwala sa sarili, kung hindi dahil sa natuto siyang timbangin muna ang kanyang mga salita bago ito bitawan. Sa bawat pagkikita nila, nakikita ni Lance ang pagsisikap nitong bumawi, hindi sa pamamagitan ng malalaking bagay, kung hindi sa maliliit na pagkilos ng kabutihan at paggalang. Samantala, si Corazon, na noon ay pinaka-istrikta at mapanghusgang nanay, ay unti-unting natutong yakapin si Lance bilang isang tunay na anak. Isang araw habang nagkakape sila sa terrace, tahimik siyang nagsabi kay Lance, Salamat at hindi mo iniwan si Sofia, ha? Kahit kami mismo ang nagbigay ng dahilan para gawin mo yon. Ngayon ko lang naiintindihan na minsan, mas nakikita natin ang tao sa kanyang kahinaan kesa sa kanyang mga kayamanan. Si Alberto naman, bagamat tahimik sa buong proseso, ay laging nakamasid. Siya ang unang nakakita ng tunay na halaga ni Lance. At ngayon, masaya siyang nakikitang unti-unti na nabubuo ang respeto at pagtanggap ng kanyang pamilya sa binata. Samantala, si Lance at Sofia naman ay mas lalong tumibay ang samahan. Wala nang mga lihim. Wala nang mga kasinungalingang kailangang itago. Masaya silang namumuhay ng simple. Nagbibisikleta, kumakain sa mga karinderya, naglalakbay sa maliliit na bayan. Mga bagay na dati pinagtataasan ng kilay ng pamilya. Ngunit ngayon pinagmumulan ng inspirasyon. Hanggang sa dumating nga ang araw na bumalik si Don Federico, ang ama ni Lance. Nakita niyang natagpuan na ng kanyang anak ang babaeng tunay na magmamahal dito. Hindi dahil sa kayamanan, kung hindi dahil sa kanyang kabuuan. At sa ilalim ng lilim ng punong mangga sa kanilang asyenda, iniabot niya kay Lance ang simbolo ng kanilang kasunduan, ang susi ng kanilang negosyo. Anak, sabi ni Don Federico, ngayong handa ka na. Hindi dahil sa nakatapos ka ng business management. Hindi dahil sa ako ang nag-utos, kung hindi dahil sa natagpuan mo na ang dahilan para ikaw ay magsikap. Si Sofia at ang iyong kinabukasan. Humawak si Lance sa kamay ni Sofia at ngumiti. Oo, Papa, panahon na at sisiguraduhin kong itatayo ko ang negosyo, hindi lang para sa ating pamilya, kung hindi para na rin sa maraming tao na umaasa sa atin. Napaiyak si Sofia sa tuwa. Sa wakas, natupad na ang pangarap ni Lance. Hindi bilang isang huwad na engineer, kung hindi bilang isang tunay na lalaki na pinili ang tamang panahon para yakapin ang kanyang kapalaran. At sa huli, natutunan ng lahat ang pinakamahalagang aral. Ang yaman ay maaaring mawala. Ang titulo ay maaaring mabaon sa limot. Ngunit ang katapatan, kabutihang asal, at wagas na pagmamahal, yan ang tunay na kayamanang hindi kailanman mabubura. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan niyo mga kabarangay. Ano pong masasabi niyo sa ating kwento?
I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin ko po ang lahat ng yan. Paki-like and share na rin ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.